Ayun, welcome ulit sa channel. May bago tayong video. Sa title pa lang naman tapos sa thumbnail ng video na to. Parang may idea naman na kayo kung anong pag-uusapan natin. Pero before we get into that, gusto ko munang sabihin na please share this video sa mga tropa nyo, sa mga kaibigan nyo, para mas marami tayong ma-share ng information at makadiscuss, makabuild ng community dito. Since yun naman yung parang goal ko sa paggawa ng channel na to. Since di naman ako kumikita. So yun lang. Share this video to other people. Um, like and subscribe na rin para makahelp sa algorithm at makareach pa ng mas maraming tao. So yun. We got that out of the way. Gusto kong pag-usapan ngayon is kung ano yung nangyari noong August 7, 2024. Kasi nagkaroon ng press conference si Senator Chis Escudero. Tapos sinabi niya na Pero yung holiday, nagkasundo ang Senado na limitahan ng mga holiday. Mahigit isang buwan na ang holiday sa buong bansa, which makes Philippine companies and workers less competitive. Di ba? May holiday yung syudad, may holiday yung munisipyo, may holiday yung probinsya. May national holiday, may religious holiday, di ba? Which makes us less competitive. Tingnan nyo halimbawa ang Estados Unidos, meron silang President's Day. Lahat ng magagaling nilang presidente, pinagsama-sama nila sa isang araw na lang na holiday. Tayo, hindi. May araw ng kagitingan, may National Heroes Day, bawat bayani, nung pinatay sila, may holiday na naman, di ba? madaming holidays, bumababa yung workers' productivity, nagiging less competitive yung mga companies and Filipino workers. So, nung kumalat niya sa internet, if online ka naman, parang may idea ka na kung ano yung reception ng mga tao sa pagkapanood ng video na yun. And may mga reaction din ako, so yun yung gusto natin pag-usapan ngayon. May mga topic tayo na may tatakel. Una, kung gusto kong matanong kung tamad ba yung mga Pilipino, kasi baka gawing rason yun. Tapos pangalawa, kung bumaba nga ba talaga yung workers' productivity ng mga tao. At kung pagtanggal ba ng holidays ang magiging sagot sa pagtaas nito ng workers' productivity. So, simulan natin agad. Na talagang kung ang holiday po ay napakarami, naapektuhan po ang productivity. On the other hand, yun naman pong mga gustong magsipasok, nakikinabang naman po sa benepisyo ng karagdagang insentibo dahil nagtrabaho sila ng holiday. Yung una, if bumaba ba talaga yung workers' productivity ng mga Pilipino. So, may mga studies ako na gustong i-share sa inyo. A 2021 study reported that more than 3 in 5 employees in the Philippines felt overworked, while a third of workers surveyed also reported feeling exhausted. The result of a global study conducted by think tank McKinsey added that 1 in 3 employees suffer a feeling of brain burnout. Diba? So, 3 in 5 employees dito sa Pilipinas nakakaramdam ng na overwork sila at nakakaramdam ng ibang percentage din nakakaramdam ng burnout. So, ba't ganun? Bakit nakakaramdam ng overwork at burnout yung mga nagtatrabaho? Since about to sa productivity, gusto ko i-share kung gaano kadaming work hours talaga yung ginagawa ng mga Pilipino at bakit hindi pa rin tayo productive. Kasi, Filipinos are also working more hours a week on average than a year ago, 2022. Mean weekly work hours were measured at 42.3 hours in July 2023, higher than 36.9 hours in April 2023 and the 40.5 hours in the same period last year. So mataas. Mataas yung work hours natin, umaabot pa ng 42.3 hours last year July. So, bakit bumaba yung productivity natin? Napakaraming hours nun. Kasi kung i-compare natin, sa USA in 2023, 34.4 hours sa 2023. And in EU, sa buong EU, ang average doon is 36.1 hours. So, ba't ang taas sa atin pero ang baba ng productivity? Tapos, nakakaramdam pa ng burnout, tapos nararamdaman ng mga manggagawa na overwork sila. Since bumaba nga daw yung unemployment rate natin, kung on paper maganda siya pakinggan. Ibig sabihin maraming nagkaroon ng trabaho.
Ibig sabihin, baka maging productive kasi mas marami namang may chance na magkatrabaho. Maraming job openings, marami nagkatrabaho, bumaba yung unemployment rate. Pero, tumaas naman yung underemployment rate. At the same time, underemployment also rose to 12.1%, equivalent to 6.8 million Filipinos in June 2024. This is higher than the 9.9% or 4.82 million Filipinos in May 2024 and 12% or 5.87 million Filipinos in June 2023. So, bumaba yung unemployment, tumaas yung underemployment, which means yung mga tao is either nag-work ng more hours overtime para dagdag pay. So, underemployment sila, naghahanap sila ng mas mataas na sweldo, nagtatrabaho ng more hours, or nagdahanap ng mas madaming jobs. So, may main job ka, tapos may isa pang trabaho, or pangalawa, or pangatlo. So, marami kang iti-take. So, yan ang common theme sa Pilipinas na isang household, usually may isang tao na nag-work ng 2 to 3 jobs para lang makasurvive. So, gusto ko rin yung sabihin, since nagpapakita na gumagalaw yung mga tao. Diba? Marami nangyayari, pero bakit yung productivity is mababa? So, gusto ko share sa inyo na worker productivity has been a driving force of economic growth in the past decade, said Ibon. Measured at constant 2018 prices, labor productivity increased by 28.9% from 330,035 pesos per worker in 2012 to 425,511 pesos in 2022, according yan sa PSA. Meanwhile, also measured in real terms, the economy grew by 60.2% with gross domestic product, increasing from 12.4 trillion in 2012 to 19.9 trillion in 2022. Labor productivity is measured by dividing GDP by the total number of employed. Tumataas yung GDP, tapos tumataas yung worker productivity. However, real wages have risen by much less than productivity and the growing economy. Average daily basic pay grew by less than 21% from 391 pesos in 2012 to 472 pesos in 2022. Measured at constant 2018 prices, wages have not kept up with inflation, where the consumer price index increased by 35.3% from 85 in 2012 to 115 in 2022. So sabi sa data na yon, tumataas yung worker productivity kasi mas maraming na sa pagtatrabaho ng mga Pilipino, marami silang nare-revenue na pera para sa economy ng Pilipinas, sa GDP. So, sa bawat manggagawa, tumataas yung economy, ibig sabihin, mataas yung productivity. So, yun yung data na binasa natin nung 2023. So, nagpapakita na tumaas yung GDP, tumaas yung worker productivity, tumaas din yung inflation, pero naiwan yung sweldo ng mga tao. So, yun ang isa sa tingin ko kung bakit bumaba. Sa tingin ko bumaba kasi sabi nga ni Senator Cheese, pero sabi sa data na binabasa ko, tumaas. So, sa tingin ko bumaba since noong 2023 pa lang, di na tumataas yung sweldo ng mga tao. Na sila, overwork na sila. Kaya na sinabi ko sa mga working hours na ginagawa ng Pilipino at underemployment rate, overwork na sila at underpaid pa. So, sa mga information na binigay ko sa mga data na yun, do you think the answer would be pagbawas ng mga holidays? So, sa tingin mo ba, mas lalong magtatrabaho yung mga Pilipino na overwork at feeling burnout na? Makakapag-generate pa ba sila ng revenue? Mas magiging productive pa ba yung mga trabaho nila kung pagod na sila at naiinis na sila sa boss nila, naiinis na sila sa trabaho nila, di na lang nagagawa ng tama yung trabaho nila. 'Di ba? So, kung mababa na yung sahod mo, mababa rin yung productivity. Di makaka-generate yung mga workers ng ganong kagandang revenue para sa company. So, lose-lose. Both sides, 'di ba? So, I don't think pagbawas ng holidays yung sagot, Senator Cheese. Since alam nyo naman yan,
kayo rin, marami rin kayong mga holidays. Alam nyo kung ano yung importance ng holidays at mga breaks. Considering konti na nga lang yung leave dito sa Pilipinas, tapos tatanggalin nyo pa yung holidays. So, paano na nangyari dyan? Mas lalong hindi maging productive yung mga workers. So, naintindihan nyo yun. Naintindihan nyo yung importansya ng holiday. So, I think, pero understandable din yung mga reaction ng mga tao nung narinig yung ano na yun, yung press conference na yun. Since, yung mga senators mismo, marami silang mga holidays at and recess, breaks. 'Di ba? So, imbis na tama nga rin naman na gusto nila tanggalin na rin yung sa inyo kasi gusto nyo tanggalin yung sa amin, sa mga workers. So, understandable naman. Pero, since alam nyo rin naman po kung ano yung importansya ng holidays, so bakit nyo tatanggalin sa mga workers? 'Di ba? So, I think magandang discussion na yon, magandang napag-usapan. Pero, gusto ko lang din mag-share. Since, imbis na we ask for more holidays, at parang binibigyan na tayo ng bare minimum, gusto kong mag-introduction ng how about we go for 4-day work week. Di ba? Mas parang mas deserving ng mga tao since tumataas naman nga talaga yung working hours, maging productivity man, tapos yung sweldo, nag-i-stay, di sumasabay sa panahon. So, I want to share a study rin sa inyo. So, may data na nagpapakita ng pagbawas ng work week ay nakakatulong hindi lamang sa mga manggagawa, kundi din sa mga kumpanya ng mga pinagtatrabuhan nila. So, alam naman natin na hindi sa araw-araw, sa 8 hours na pagtatrabaho natin, puro 8, sa 8 hours na yun, puro business-related yung ginagawa, di ba? Ilang emails lang din naman yung pwede mong masagot within 8 hours. I don't think buong 8 hours naman kailangan ng emails. Kasi depende sa industry, in average, less than 60% lang yung business-related activities na ginagawa in a workday. Para sa mga nagtatrabaho naman sa opisina, only 2 hours and 23 minutes lang sa 8 hours yung business-related na ginagawa. So, dun pumapasok yung yung micromanaging. Siyempre, check nila, lagi ka nilang gustong i-make sure na productive yung ginagawa mo sa buong 8 hours. So, pag may dumating sa'yo, magpapanggap ka na may ginagawa ka kahit natapos mo naman in the first 2 hours of your day. Diba? So, you're doing something for the sake of looking like you're doing something, which is more unproductive. Diba? Para lang makumpleto mo yung 8 hours na yun. So, mas malo ka lang magagalit tas maboboard sa ginagawa mo. Mas malo ka magagalit sa trabaho mo. Mas lalo ka magagalit sa boss mo. So, negative effects siya both sa'yo kasi nakakabawas ng moral then sa company. Since wala ka naman na talagang ginagawa, nag-waste ka na ng hours for the sake of looking like you're doing something. Mag-zoom out naman tayo kasi hindi lang naman Pilipinas yung only country sa mundo. So, we'll take a look at the trials na kinundak sa Ireland at US noong 2022. Sa dalawang trials na nagsimula noong February and March, consisted of 33 companies tapos may 900 employees. Yung mga company na interested sa 4-day work week ay nakatanggap ng prep para makatransition ng maayos sa 4-day work week. Tapos yung goal is to maintain productivity and revenue habang tumataas yung moral tapos work-life balance nung nagtatrabaho. So, yun yung napag-usapan natin before, yung burnout, yung feeling overwork, nakaka-affect kasi napakadami ng work hours, tapos di pa rin productive, di pa rin tumataas yung productivity rate. So, nung nakita nila yung results, grabe, kasi hindi lang bumaba yung revenue, tumaas pa ng 8%. Tumaas din employee retention, bumaba yung mga umabsent, tapos 2/3 ng workers sinabi, bumaba din yung burnouts nila. Then gumanda yung mental and physical health kasi nagkaroon sila ng ng time to sleep. 'Di ba? Mas nagkaroon sila ng time to sleep. Tapos time to exercise na rin, nakafocus sila sa sarili nila at mental health nila. Tapos of course bumaba rin yung boredom kasi di na kailangan may gawin for the sake na may gawin lang sila. Tapos important lang ang nagagawa. 'Di ba? Ang ganda nung kinalabasan ng trials. Actually, sa sobrang ganda,
napakaganda ng results. 97% sa kanila in favor pa sa pagtuloy ng 4-day work week. Tapos parang iban, nagsabi pa sa kanila na walang halaga ng pera na makakapagbalik sa kanila sa 5-day work week. So, ganun nila nagustuhan yung transition nila sa 4-day. Kahit ano daw ibayad sa kanila, di na sila babalik sa 5-day. Tapos, consider pa lang to sa magandang effects sa workers at companies. Siyempre, both nagbe-benefits yung companies doon, tumaas revenue, nawala ng burnouts yung mga tao. So, both good. Pero hindi pa nako-consider kung gaano makaka-epekto sa environment since napakadaming bumabiyahe para lang sa trabaho nila at yung traffic pa. Also, 46% sa daily commuters ay 30 plus minutes ang biyahe papunta lang sa work. Diba? Ang baba na nga sahod mo tapos sobrang hours pa yung commute mo para lang mapunta sa job mo. So, when you transition it into a 4-day work week, mas may eliminate yun. Mas magiging productive yung 4-day na yun imbis na 5-day pero pinahaba lang for the sake. So, narinig natin yan kasi nakasanayan na natin yung 5-day, di ba? Tagal na yan. Sa labor code, si Marcos pa. 70s pa. So, bakit? Napakadami na nagbago. Bakit yung labor code nagstay sa isang place? So, sino ba yung nagpupush neto ngayon? Galing to sa isang CEO named Andrew Barnes. So, narinig nyo, CEO, pero gusto 4-day work week. Diba? Kala ko kawawa mga companies kapag may less time sa work, pero the thing is, iba yung rason niya. They were recognizing that the day off was a gift and it had to be earned. It wasn't something that you could just take for granted. Parang magiging gift. So, matutuwa pa yung tao. Sa 4-day work week, ganun yung rason niya. Imbis na right naman talaga, considering na tumaas yung productivity, tapos mababa pa rin yung sahod, hindi nakasabay. Di ba? Parang right na yun. Deserving na nila yun. Na maging ganun yung work environment, or ganun yung type ng pag-work. Pero dahil sobrang deprived, para magiging thankful pa yung mga tao. Para maging gift na instead sa right na, it's a right, di ba? Right naman talaga siya since both effective, both company and employee yung nagbe-benefit. So, bakit ganun pa yung pagtingin? Yun yung naisip ko about sa paggusto ni Chis bawasan yung holidays. When that's literally a bare minimum. The fact na sobrang aggressive ng reaksyon ng tao sa pagtanggal dito, baka maging thankful pa sila na hindi tanggalin at hindi na nila hanapin pa yung deserve nila, which is days off and tamang sweldo. Diba? So, parang ang mangyayari ngayon, since nabanggit na tatanggalin yung holidays, tapos it end up na hindi naman pala tatanggalin, magiging thankful na yung mga tao. Ay, buti na lang may holidays na tayo. May holidays pa tayo. Kasi yun na nga lang meron tayo, tapos tatanggalin pa, diba? So, magiging thankful sila. Imbis na hanapin yung deserve nila. Diba? Kasi bare minimum na nga lang yung holidays tapos tatanggalin mo pa. Konti na nga lang yung leave. Diba? So, imbis na sa video na to, pag-usapan natin yung holidays, we'll take it up a notch. Puntahan yung goal na mas deserving talaga at effective din sa economy, sa mga companies, sa mga employees, sa environment, yung 4-day work week. Diba? Na deserve ng mga tao. So, ayun yung gusto kong pag-usapan dito sa video na to. Kung yun, kung bumababa yung productivity rate, tapos yung 4-day work week, tapos ngayon, isa pang gusto kong itakil pala before we end the video is kung tamad nga ba yung mga Filipino. Kasi baka maging rason pa yan di ba? Maisingit pa. Tamad kasi yung mga Pilipino kaya di tumataas yung tamad kasi yung mga Pilipino kaya di tumataas yung productivity. Which is further from the truth. Alam nyo naman yan. Since kung mga parents nyo pa lang, kung may magulang kayo dyan na masipag talaga, tapos kaya nga common dito sa Pilipinas yung mga tao na nagtatrabaho for at nagtitake ng 2-3 jobs just to survive. Masasabi mo bang tamad yun? So, sa tatay ko pala nakikita ko na
napakasipag, lalo na pag sa seaman, nasa barko. Grabe yung mga trabaho niya pag AB ka pa. So, ano lang to, anecdotal lang. Pero, if we look at the data, so masipag, di ba? Anecdotal pa lang yun. Pero, if we look at the data, kasi kung tatanong tayo, bakit favorite yung mga Pilipino ng ibang bansa? The Philippines is the top 1 country of labor exporting about 10% of national population working overseas. Diba? Grabe, 10% ng 100 million na Pilipino ay OFW. Number 1 ang Philippines ng labor exporting. So, kung bakit tayo favorite na ibang bansa, kasi cost effective. 'Di ba? Napaka-effective. Maraming nagagawa. Tapos mura pa. Napakamura pa ng sahod. So, hindi mo pwedeng maging sabihin na na tamad yung mga Pilipino kasi masisipag. Tapos underpaid pa. 'Di ba? Kaya favorite. Also, kung baka iniisip nyo kasi, may pera kasi kaya talaga magtatrabaho ko, gagalaw ka. Pero kung isipin mo, the Philippines is actually ranked 7 out of 139 countries with the highest number of people volunteering their time based on the CAF World Giving Index 2017. The report said 25 million Filipinos volunteered in 2016. So grabe yun, napakadami. Pang 7 pala tayo sa 139 countries na nagvo-volunteer. So gagalaw talaga yung mga Pilipino. Kaya nga may idea tayo ng bayanihan eh. Talagang gagalaw yung mga Pilipino, masisipag yan. So I think yung argument na yun gets thrown out the window na agad. So talagang masipag. Yun ang masasabi ko for this before we end the video. So yun din gusto kong pag-usapan in other video actually. About sa bayanihan ng mga Pilipino. Gusto ko rin pag-usapan yan. So that's it for today's video muna sa mga discussion natin. Kung may na-miss man ako, make sure na comment. Actually, comment kayo dyan kahit para makatulong sa makatulong sa algorithm. So, comment kayo dyan kahit So, mag-subscribe kayo kasi nga gaya na sabi ko, pag-uusapan ko yun, marami pa tayong videos dito na i-release, i-upload. So, yun lang. Like, subscribe, share nyo to sa mga tropa nyo, comment kahit bahala na kayo dyan at mag-discuss tayo. Tapos, yun lang. That's it. Thank you. Salamat sa pag-watch. Salamat sa time na binigay mo dito.